Ginawang flood control project tuluyan ng giniba. Noong nagawa itong floodgate, lumala ang baha at marami mga residente ang nagreklamo kasi gumastos ka ng milyon para lang lumala. Grabe daw. Ito yung project na hindi talaga pinag-isipan basta lang magawa. So itong unang part natin dito sa may area ng Quezon Avenue, pinakita natin yung area ng mga bahay na apektado. At ito na yung harap niya. Nag-demolish na para matanggal itong mga floodgates. Dito naman tayo sa kabila sa Barangay Talayan. Ito yung mga bahay na halos umabot sa 4th floor. Tinaasan nila ito dahil madalas yung baha dito lampas sa 2nd floor talaga. At tatanggalin nila itong mga floodgates dahil nung kasagsagan ng bagyo, ang dami mga basura na ipon, hindi makalabas-pasok yung tubig. Tapos yung river naman dito, punong-puno ng mga burak. Kaya ang ginagawa ngayon, after matanggal itong floodgate, patuloy yung dredging. So itong part 2 natin kabayan, dito tayo sa area ng Talaya naman, ating i-update tong na-demolish na flood control project. Ito yung sa floodgate yung giniba upper and lower stream. So dun sa kabila ng kabayan, kita marami din mga residente ang mga nakatira dyan. Tayo yung nagastos ito, milyon, tapos imbis sa makatulong, lumala tuloy yung baha. Kanyang atindi yung mga dito, anomalya ng mga flood control project. So dito rin pala, napuntahan din natin ito nung baha, malapit sa GR Araneta na to eh. Matindi din yung baha dito. Lampas sa tuhod din. Apektado rin to dito. Yung tubig na palabas papuntang San Juan River, hindi rin maayos makakalabas dito. Dito na iipon. Tsaka matindi nito yung tubig tsaka basura. Ito yung flood control project ko. Dito yung daanan ng tubig niya. Merong creek. Although kabay nung last year napunta natin to, tinapos naman pala. Yan ito yung function room niya. Kaya ngayon, mag-decide na gibain yung floodgate. Ito kabay, itong nakikita mong mga tubig dyan, normal day pa yan. Pero kapag bagyo, wala. Pati mga bahay dyan, tinayuan hanggang 3rd floor. Abutin pa rin ang bahayan. Milyon na gastos ito. Tapos gigibahin lang, di ba? Hindi na pakinabangan ng maayos. Kita mo yung kabayan ang dito, talagang mga bahay nila, ginagawa talaga hanggang 4th. Kung kaya hanggang 5th floor para hindi abutin ng tubig. Kasi kung ganyan kataas ka ba, yung iba hindi na mag-evacuate. Kaya pansin mo talaga. Hindi pala tayo dumaan last time, Napakahaba na nitong floodgate nila, pero naabutan pa rin ng baha dito sa gate dito. Ito guys, ito yung itsura niyan. Pero kahit meron na itong dikit, useless pa rin kasi naabutan ng baha eh. Ganito setup ng mga bahay nila. Talagang mataasan para hindi abutin ng baha. So yung nasa 4th floor, hindi na sila umalis dito o nandito pa rin? Hindi na, dito na sa taas sila. Ano sila dito. Yung Lang nila umupa. mga nasa baba din sila yung evacuation. Oo.
Pag hindi kaya talaga. Taas. Ngayon kasi ma'am, gigibahin na yung flood control gate. Oo, iba yung nun eh. Ah, lumala ba yung baha dito nung ginawa yung flood pumping station? Lumala, no? Bumaba yung basura. Kasi paano nangyari ma'am? Yung ginawa yung pumping station, yung tubig hindi makalabas? O Bumabara. bumabara, yung pati basura? Ito ma'am, kailan nagawa tong dike dito? Tagal na yan, kuya. Nakaraang taon pa yan. Bago lang, nakarang taon lang. Ano sa tingin mo? Maganda nga yun, merong ganyan eh. Pero pumapasok pa rin yung tubig dito, di ba? Oo, pero ano lang, mabagal. Mabagal. Hindi ka gaya dating wala yan. Mabilis. Ay naku, wala to dati, di parang kon talaga. Ubus talaga yung gamit. Sige, Kapag sige. nakapagligpit, ubus na agad. Kumbaga may bagyo, mga minutes lang. Putol-putol pala yung dike na ginawa dito, kabayan. Ano mo? Dito putol. Saka dun sa kabila naman, pumunta tayo, may butas. Parang makakadaan yung tubig. Tinitiyak ng DPWH ngayon na handa ang Matalahib Pumping Station sa Tagulan. So ang floodgate, ito yung sanhi ng pagbaha at sinisimula na siyang alisin ngayon. Dinidemolish na nga gamit itong mga backhoe. So ito pala yung sa San Miguel din. Bukod sa pagtanggal itong floodgate ay nagkakaroon din dito ng dredging, pagtatanggal ng mga burak sa kabuang San Juan River, kaya mahaba-haba pa to. So, ang hakbang na ito ay isang mga science-based solution na nirekomenda ng pagtulungan ng DPWH at Quezon City Local Government. Kasunduan nila na alisin itong mga barriers at magsasagawa ng dredging sa San Juan River upang tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa lugar. So, ito po yung daanan ng tubig. Dito dumaan yung mga backhoe. This year, nag-trending to. Tinapos naman siya, kaya lang nakapag-decide na sila ngayon talaga na alisin tong floodgate, no? Kasi dito kabay nung bagyo dito, hindi lang tubig kundi kabundok ng mga basura. Paano makapasok labas yung tubig niyan pag may kasamang basura, no? So ang nangyari niyan, parang nag-clog yung floodgate. Napakaraming nakatira sa may Matalahib Creek. Ito yung mga bahay. So halos karamihan dyan hanggang 5th floor na talaga. Kasi pag may bagyo, yung iba hindi na umaalis. Dahil sa hindi naman sila nabotan ng tubig. Pero karamihan pa rin dito na sa evacuation area pa rin.